Naanyayahan ko po ang lahat na tayo po ay tumayo saglit as we read a scripture from the Word of God. If you have your Bibles, please open it in Psalms chapter 30, verse 8 to 12. At kung hindi naman po, hayaan niyo po na basahin ko po ang salita ng Diyos sa atin ngayong umagang ito. Mga awit 38 to 12. Sa iyo, Yahweh, ako'y nananawagan. Nagsusumamo na ako ay tulungan. Anong halaga pa kung ako ay mamamatay? Anong pakinabang kung malibing sa hukay? Makakapagpuri ba ang mga walang buhay? Maipapahayag ba nila ang iyong katapatan? Verse 10, pakinggan mo ako, Yahweh, at kahabagan. O Yahweh, ako po sana'y tulungan. Verse 11, pinawi mo itong aking kalungkutan. Pinalitan mo ng sayaw at ng kagalakan. Pagluluksa ko ay iyong inalis. Kaligayahan ang iyong ipinalit. Aawit sa iyo ng papuri at hindi ako tatahimik. O Yahweh, aking Diyos, pasasalamat ko'y walang patid. Purihin po ang salita ng ating Panginoon. Hallelujah. Tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat sa umagang ito. Kami po ay dumudulog sa inyo. We just want to honor you by listening to your word. Tunay nga na kayo po ay tapat. Katulad po ng aming binasang versikulo, Panginoon, truly life is so short para kami, Panginoon, ay hindi po umawit magpuri sa inyo. At sa aming kalagitnaan, Panginoon, kami man ay nakakaranas, Lord, ng kalungkutan. Ito man po ay pinalitan nyo, Panginoon, ng sayaw at kagalakan. Pinalitan nyo ang pagluluksa, Panginoon. Inalis nyo po ito at kaligayahan ang inyong ipinalit. Salamat, Panginoon, dahil meron po kaming mga labi, mga boses para umawit sa iyo ng papuri. At I pray, Lord God, na sa umagang ito ay marinig po namin ang inyong tinig. Gamitin niyo ang inyong lingkod. Patawarin niyo ang bawat isa. Patawarin niyo po ako, Panginoon. Pakalinisin. At ang mga lumabas po sa aking mga labi ay siyang manggaling sa inyo. We thank you, Lord. We bless the anointing of your word, the preaching of your word, oh God, through this pulpit. And I pray, Lord God, for the people who will listen to this message, na sila po ay makapakinig din sa inyo. Salamat po muli, Panginoon. Dinadakila po namin kayo, sinasamba namin kayo sa pangalan ni Jesus. Lahat po ay magsabi ng amen. Makakaupo na po ang lahat. Okay po. Praise God. At magandang umaga po sa ating lahat. It's November na. Isang dalawang buwan na lang, medyo nandun na tayo sa season of traffic, season of busyness na naman, magiging busy na naman tayo. Siyempre may blessing din, yung mga 13-month pay, nandyan yan. But all the more, as we are approaching the near end of 2023, kamusta na po ang bawat isa? Sabi nga sa video, 2024 anong petsa na daw, 'di ba? Doon sa video na nag-viral na yung lumilipat ng church, 'di ba? Napanood niyo ba 'yon? Anong petsa na? Sa atin po, mga kapatid, it's ending of 2023, and kamusta po ang inyong taon? How was your year? No? Ngayon po ay nagsisimula na po tayong mag-assess ng nangyari sa atin, and nagpaplano na naman tayo for the next year to come, 2024. And marami po ang nangyari. Even internationally, nandun tayo sa balita na naatake ang Israel, laging nandun, araw-araw ko hatang sinusubaybayan. Walang araw yata na hindi ko sinubaybayan ang nangyayari sa Middle East, because Israel is our timeline. No? Kapag ang lahat ng nations
or karamihan ng nation ay lumalaban na, ginegyera na ang Israel, then we know that the end is near. Ang pagbabalik po ng ating Panginoong Jesucristo ay nalalapit na. Amen po ba yun? So, lagi niyo pong ipanalangin ang bansang Israel. No? And I hope that for this year, 2023, everyone has experienced growth, paglago sa kanilang buhay. Even though, pakisabi po, even though, kahit na ups and downs. It's not always up. Hindi palaging okay yung ating buhay. Hindi rin palaging down. It's life. It's life. Sometimes we are okay. Sometimes we are not. And it's okay not to be okay. Tandaan niyo po yun, ha? Huwag niyo pong isipin na bakit ganito yung nararamdaman ko, hindi yata tama. Well, that's good that we can assess. It's okay not to be okay, but ang hindi po maganda is that we stay not okay. Kasi dadating yung pagkakataon na pag tayo ay mababa, tatawag tayo sa Panginoon at aayusin tayo ng Panginoon. Amen po ba? Amen. So, lagi pong sinasabi in every situation that we face, lahat po ng kinakaharap po natin, may it be a positive or may it seems negative. Parang negatibo yata yung sitwasyon natin. And yet, during these times, we learn. Natututo po tayo. Amen po ba? Through ups and downs, we learn. And sabi ko po, palagi ko po sinasabi sa lahat ng na-experience po natin, wala pong tapon. No? Kahit yung mga hindi magandang experiences natin, we can learn from that experience. And sometimes, inaalaw ng Panginoon sa atin yan for us to be a minister din sa ibang mga tao. No? So wala pong tapon even in our down season of our lives. By the way, this is our first Sunday, so meron ho tayong panibagong series entitled Unshakable. No? Parang kapag sa Tagalog, unmekos-mekos, di ba? Hindi mekos-mekos kasi mekos, sinishake mo eh. Pero unmekos-mekos. And today, pag-usapan po natin ay kwento po ng mga magkakaibigan. No? Kwentong magkakaibigan, mahilig tayo dyan eh. Sa Pinoy, di ba? May mga tatlong magkaibigan, si Juan, si Pedro, at saka sino may isa? Parang Juan Pedro lang ata, at saka meron yung isa. Minsan, bansa ang pinagkukwentuhan natin. May Pinoy, may Chino, mayroong Amerikano, you see? So, magkakaibigan pa rin sila. Ngayon, pag-uusapan ho natin ay patungkol din po sa mga magkakaibigan. And the title of our message, ang titulo po ng ating pag-usapan ngayong umagang ito ay, wait lang, parang naka-off ata ito, darling. Ayan. Ayan. At kung hindi man. Ayan. Pakibasa nga po, 1, 2, 3, go. At kung hindi man. Parang movie. Ano? Parang movie yung ating, pastor, parang kulang yan ah. Kaya nga po may dot dyan. Kasi hindi pa ho tapos. Yan. Yan po ay panimulang pagbati, panimulang title po natin, at kung hindi man. Ano kaya ito, pastor? No? So, ano po ba ang nasa isip natin pag pumasok or nabanggit ang salitang unshakable? Yan, unshakable. Ang ibig sabihin ho ng unshakable, not easily destroyed, hindi mabilis and hindi basta-basta sumusuko. Konting sagi lang, sumusuko ko agad or umaayaw na. Yun po ang shakeable. Pero unshakable, maski kahit anong gawin mo, hindi basta natitinag. So napakaganda po ng ating tema for this month. Sino po dito ang gusto ng unshakable life? Unshakable faith. No? Gusto natin yon. But in reality,
there are really things in life that shakes us down. No? Sa totoo lang, sa realidad ng buhay, merong mga bagay sa buhay natin na niyuyugyug tayo. No? And I pray that as we encounter these shakings in our lives, ay hindi po tayo matinag dahil nakaangkla po tayo sa Panginoon mismo. No? And we don't want to be shaken and fall down and maging failure, but we want the Lord, by His grace, to uplift us up. No? Tayo po ay yakagin niya, yakapin niya, no? Pag tayo po ay dumadaan sa mga earthquake drills, ano ho ang ginagawa natin? Meron po tayong mga preventive measures. Ganun din po sa ating spiritual na buhay. Pag nararamdaman na natin, uy, mayroon, yumayanig, alam na ho dapat natin yung ating mga gagawin. Take shelter in the presence of God. Siya lamang po ang makakapagligtas po sa atin. Amen po ba? Kaya nga po yung title po natin, kung hindi man, or sa English, but if not. But if not. It is an open-ended sentence. No? Open-ended. But if not, ano nga ba? At kung hindi man, ano? Kung hindi man, ano? At makikita po natin yan sa istorya po natin mamaya-maya lamang. But when you hear this term, at kung hindi man, di ba, pag naririnig niyo yan, meron po yang pinanggagalingan. No? Saan po ba natin madalas marinig itong mga katagang ito? Kapag meron ho tayong gustong gawin, no, or meron ho tayong ninanais, pero merong humahadlang, no? Or merong mga problema, pero we are still willing to pursue. No? For example, gusto mong maglaba, no? You like to wash your clothes, at maglalaba ako, no? At kung hindi man umulan, maglalaba pa rin ako, no? Kumbaga, no choice, magpupush pa rin ako, no? Kahit na merong hadlang, I will push through. And in times of trials, shakenings, mga pagsubok ng ating mga buhay, yung ating mga pananampalataya, kapatid, yan ay gustong pagtibayin ng ating Panginoon. At sabihin natin na, at kung hindi man, magtutuloy pa rin ako. No? Kahit ano mangyari, no? Magtutuloy pa rin ako. No? At kung hindi man ako matapos dito, magtutuloy pa rin ako. At kung hindi man mangyari yung aking mga nasa isip, magtutuloy pa rin ako sa Panginoon. No, ano po ba yung mga bagay na maaring humadlang sa atin para hindi natin ito masabi sa ating mga buhay? This is a statement of no matter what happens, kahit ano mangyari, ipagpapatuloy ko kung ano yung ninanais ng Panginoon sa atin. So if you have your Bibles with you, please open with me in the book of Daniel or Daniel. May Bible ba tayo? Meron? Yan. So, kung wala ho, baka may Bible ho tayo sa ating mga telepono ba? Mga cellphones. But I would like to encourage for everyone to have a physical Bible. Kasi ho, ang pagkakaiba ho nito sa ating mga cellphone is that although accessible po yung ating digital Bibles, no, ito po ay, kapag ito ho yung kaharap natin, ang dedicated po ito talaga sa Word of God. Ang cellphone po natin, Bible po ay portion lang or application lang ng cellphone natin. So cellphone, ang daming application, isa lang po yung Bible doon. So marami hong distractions na pwede mangyari. Kung Bible naman po, wala naman hong nagte-text, no? Pag nagbabasa ka, wala namang dumadating na message dito. Wala. So ibig sabihin, ang Bible ho natin ay talagang nakaset sa Word of God. Kaya mas marami pa rin pong mga tao ang ninanais ang physical Bible. But, again, hindi po ako legalistic. Huwag po tayo maging legalistic. We can also read our Bibles digitally. Kasi ang Bible po ay words.
and doon po sa ating mga binabasa sa Bible are also words. So, ganun pa rin po yon. However, ang pagkakaiba, marami pong distractions. Anyway, I would like to encourage everyone kasi po kapag tayo nga minsan pumupunta sa job interview, nagpe-prepare tayo, di ba? May dala tayong mga ballpen, may dala tayong mga mga reviewer kung ikaw ay mag-e-exam sa trabaho. No, pag tayo pupunta sa school, pupunta ka doon with books, pupunta ka doon with pens and ballpens kasi ikaw ay nagpe-prepare. So pag tayo po ay pupunta ng church tuwing Sunday, ano ho dapat yung ating pinagpreperan? Ano ho dapat yung ating mga dala-dala? Ano ho dapat yung i-prepare natin tuwing Sunday? Ang ating mga puso. Kasi baliwala ho yung Bible kung hindi ho natin samahan ng puso. Nakakita na ho kayo ng parada ng mga sundalo? March. Di ba ho minsan may mga espada sila, gumaganon-ganon? Ang pagkakaiba ho ng espada, and this is the sword of truth, no? Ito po yung ating panlaban. Ang pagkakaiba ho ng mga nagmamarchang sundalo, doon sa talagang nasa giyera ng World War I, talagang espada. Doon sa nagmamarcha, yung nagmamarcha, ginagamit lang nila yung espada nila bilang mga, parang mga, panlaban doon nasa giyera. Pero yung mga nagmamarcha-marcha lang, parang lang nila props. Tama ho ba? Props lang nila yun. Parang gumagano sila. Wala naman silang kalaban. No? Pero kumpara dun sa mga lumalaban talaga, gamit ang espada, magkaiba po yun. So, we don't want our Bible to be props. Props lang, di ba? Parang, si brother, parang, biblical. No? Di ba, nakwento ko naman sa inyo, nung high school, lagi ako may dala sa Bible sa high school para ipakita na ako ay isang Kristiyano na, pero yung lifestyle ko naman, lumalabas naman sa bibig ko, puro mura, puro mga green jokes, hindi maganda. So, baliwala itong So, when we come to church, we should prepare our hearts and of course, the Word of God. Amen po ba? Maaasahan po ba namin yan? Yung mga walang Bible ho, marami pa ho tayong Bible. Old and New Testament, Tagalog. Approach nyo lang po si Nanay Ay. But anyway, so let's proceed. Let's open our Bible to Daniel chapter 1 and chapter 3. Yan po yung ating babasahin at pagninilay-nilayan ngayong umagang ito. Daniel chapter 1 and chapter 3. Hindi ko po lahat inilagay dyan sa ating slide kasi napakahaba ho. Babasahin ko na lamang po at sundan niyo po ako sa inyong mga Biblia. Okay lang ho ba yan? Okay lang po ba yan? Yes. Okay, Daniel chapter 1 verse 1. Chapter 1 verse 1. Ang title po nito, si Daniel at ang kanyang mga kaibigan. And pakinggan lang po natin, basahin po natin and enjoy po natin. Verse 1, nang 3 taon ng paghahari ni Haring Jehoiakim sa Juda, ang Jerusalem ay kinubkob ni Nebuchadnezzar na hari ng Babylonia. Pause muna tayo dyan. So, the Israel ay nahati po sa dalawang portion, which is tinawag pa rin pong Israel and naging Juda po yung kabila, parang Luzon at saka naging Visayas. Mindanao, ganyan, may hati. Ganon din po ang Israel. Yung bansang Israel, nahati, yung tinawag nilang Israel, at yung kahati nila ay yung bansang Juda. Tinawag po nilang Juda. So, ang nangyari po niyan, yung Juda po ay sinakop po ng bansang Babylonians. Ang hari po ng Babylonians during that time ay si Haring Nebuchadnezzar. At dito ho, kinukwento ni Daniel na sinakop sila, nag-siege. Katulad doon nung napapanood doon natin ngayon ng Israel ay nag-siege doon sa Gaza. Ganon din po dito. So, verse 2, sabi dito, pinahintulutan ng Panginoon na bihagin niya
si Haring Jehoiakim at samsamin ang ilang kasangkapan sa templo. Lahat ng ito ay dinala ni Nebuchadnezzar sa lupain ng Babylonia at inilagay sa kanyang kabangyaman ng templo ng kanyang mga Diyos-Diyosan. Diyos-Diyosan. So in verse 2, dito ho natin makita na pinahintulutan ng Panginoon. God allowed the Babylonians to take captive, no? At sakupin, no, mag-siege doon sa bansang Judah. And sometimes makita ho natin dito, bakit Lord? Bakit niyo naman inalaw, Panginoon, yung mga ganyan na umatake? No? And napag-usapan ho natin yan last 2 weeks ago that sometimes the Lord allow trials in our lives so that we can come to Him, no? And makita ho natin yung kapangyarihan po niya na kung paano po ito kumilos. Verse 3, inuutos ng hari kay Aspenaz, ang pinakamataas na opisyal ng palasyo, na pumili ng ilang Israelita kabilang sa angkan ng mga hari at ilan sa angkan ng mga maharlika. Ang pipiliin nila ay mga kabataan na walang kapansanan, makikisig, matatalino, madaling turuan, may malawak na pangunawa at karapat-dapat maglingkod sa palasyo. Tuturuan din sila ng wikang panitikan ng mga taga-Babylonia. So ibig sabihin, nung sinidge, inatake nila yung Judah, nanguha po sila ng mga pogi, mga makikisig, mga matatalino. Ayaw. So ibig sabihin, kumuha po sila, and ang nangyari po, iti-training po nila itong mga kabataang ito sa culture ng Babylonians para sila po ay makapag-serve sa king. Ganun po yung kanilang ginawa. No? So, verse 5, sundan po natin. Iniutos ng hari na sila'y paglaanan ng pagkain at ano daw po yung sabi dyan? Alak, araw-araw mula sa kanyang sariling pagkain at alak. 3 taon silang sasanayin bago maglingkod sa hari. So, only foods, only alak. Yan. So, hindi na ho tayo siguro magagalak doon. Ibig sabihin lang po nito, pine-prepare po sila. Talagang inaayos sila for 3 years so that they can serve the king, the Babylonians king. The king of the Babylonians, which is Nebuchadnezzar. Verse 6, kabilang sa mga napili ay sila Daniel, Hananias, Misael, at Azarias. So yung 4 na magkakaibigan ay, so marami po yun by the way, marami pong mga kabataan, pero nabanggit ho ni Daniel na isa po siya sa nakuha, at yung 3 niya pang kaibigan, na sino daw po? Si Hananias, Misael, at Azarias. So medyo kakaiba yung mga pangalan, pero okay lang ho yan. Nasabi dito, napawang nagmula sa lipi ni Judah. Verse 7, binigyan sila ni Asperas ng mga bagong pangalan. No, si Daniel ay Belteshazzar, Shadrach naman ay Hananias, Meshach at Misael, at Abednego si Azarias. So titignan ho natin, ito po yung kanilang mga Hebrew names. Okay? At pinalitan ho ng Babylonian names ang kanilang pangalan. From Daniel, ang ibig sabihin po, God is my judge, pinalitan po yung pangalan niya na the keeper of that hidden treasure of Bel. Alam niyo po, ibig sabihin ng Belteshazzar, ito po ay the keeper of hidden treasure of Bel, goddess po ng mga Babylonians. And Hananiah, ang ibig sabihin, God is gracious, pinalitan ng Shadrach, ang ibig sabihin po, inspiration of the sun, which the Babylonian worship. You see? Kung ano yung ginawa nila. Parang ganito yon. Ikaw, Kristiyano ka, dito ka magtrabaho, pero may kondisyon ito yung gagawin mo. Kumbaga, papalitan ang iyong paniniwala, papalitan ang iyong knowledge about God. No? From Mishael, who is like God? Pinalitan siya ng Meshach, of the goddess of Shak, under which name Venus was worshipped. You see, mga goddess po. And Azariah,
God has helped, pinalitan po ng Abednego, which means the servant of the shining fire, which the Babylonians also worship. So itong mga magkakaibigan nito, pinalitan yung kanilang mga pangalan from a godly name, pilit po nilang ipinapasok na sila po ay may magbago. No? Ibahin niyo yung paniniwala ninyo sa Diyos. No? Because names are so powerful dati. And basahin ho natin sa verse 8, pakisundan ho ako sa inyong mga Biblia. Verse 8, ngunit ipinasya ni Daniel na hindi niya durungisan ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pagkain at alak na galing sa hari. Kaya ipinakuusap niya kay Aspenas na wag silang pakainin at painumin ng mga iyon. Kasi ho, sa mga Hebrew, they are not allowed to eat anything that they like. May mga foods lang po sila na pwede nilang kainin. No? And the Babylonians, since they are not Hebrew, hige, katay ka dyan, lechon, sige, ganito, pakain. Hindi ho kumakain ho ng baboy ang mga Hebrew because they considered as the meat of a pig na ito po ay pork ay hindi ho malinis. No, so may mga ganun po. So ang sabi ni Daniel, pwede ho bang makiusap na wag na lang ho kaming kumain kasi ayaw nilang mag-disobey kay God, no? And verse 9, niloob naman ng Diyos na siya ay kaluguran at pagbigyan ni Aspenas. Verse 10, ngunit sinabi niya kay Daniel, natatakot lamang ako sa gagawin sa akin ng mahal na hari. Naglalaan ng pagkain at inumin ninyo. Kapag nakita niyang mas mahina kayo kaysa sa ibang mga kabataan na kasing edad ninyo, tiyak na pupugutan niya ako ng ulo. Ganon. Okay, verse 11, dahil dito lumapit si Daniel sa bantay na pinagkatiwalaan ni Aspenas na mga laga sa kanya at sa tatlo niyang kaibigan. Verse 12, pakiusap ninyo, subukin ninyo kami sa loob ng 10 araw. Ano daw po yung kanilang kinain? Gulay lang at tubig ang ibigay ninyo sa amin. No? Verse 13, pagkatapos ihambing ninyo kami sa mga kasing edad namin na pinapakain ninyo ng pagkaing bigay ng hari at gawin ninyo sa amin ang nararapat. You see? So ano po yung lesson po natin dito mga kapatid? Doon sa ating nabasa. Ano daw po yung ni-request nila Daniel lamang? Ito po yung tinatawag na Daniel's fast. If you heard about it, Daniel's fast. 10 years, 10 days, puro gulay at tubig lang yung kakainin mo. Pwede niyong sundan yan. Kasi meron naman ng mga studies tsaka mga books na talagang sinundan. Healthy naman din talaga. So sabi ni Daniel, puro gulay lang ho. Sino vegetarian dito? Yan, vegetarian lang. Ayaw? Gusto niyo pork chop? Ano? Yan. Tatay, vegetarian lang? Hindi ho kayo kumakain ng pork? Adobo? Hindi. Kagabi, kahapon, pork adobo yung ulam natin eh. Okay? So, vegetarian lang sila. Sabi niya, sige, pakainin niyo 10 days. At ikumpara niyo po kami. And after that, after nung 10 days na yon, nakita ho nila na mas malakas pa sila Daniel. Alam niyo po, nasa kanila na po lahat ng excuse. Pwede ho sila mag-excuse eh. Uy, malayo naman tayo sa bansa natin, wala naman makakita. At saka, pwede naman natin sabihin kay Lord, Lord, sinabi nung hari, ito po yung pagkain namin. Di ba may excuse sila na ganun? But they did not. Hindi po nila ito kinagat. Hindi po nila kinain yung samtuus, lechon. Masasarap yun. Nakakain na ho ba kayo sa mga hotel? Mas masarap po yun kasi hari po, pagkain ng hari yun. Ibig sabihin, specialty talaga yun. So, kahit na ganun po, na nasa malayo silang lugar, no? Kahit na sila po ay may excuse, hindi po nila ginawa yun. Mas pinili po nilang sundin ang Panginoon sa kanilang mga buhay. They chose not to compromise even though they have an excuse. Sa atin po mga buhay, paano kung may magsabi na ganon? Oh, sabihin mo sa client, ito lang yung kinita natin ha. Sabihin mo sa BIR. Sabihin mo sa BIR,
ito lang yung kinita nyo ngayong buwan. Paano gagawin mo? Para ka bang magiging si Daniel na, wag po, hindi po, totoo yan. Hindi ko po gagawin yan kasi ayoko pong i-disobey si God. Paano pag sinabi ng teacher mo or someone na sabihin sa'yo, magpagawa sa'yo ng hindi tama na ayon sa iyong pananampalataya? Sige na, one time lang naman eh. Secret lang naman, di ko naman pagsasabi. Christian ka eh. Diba? Ano ho ang ating mga gagawin? Will we fall? Agree ba tayo doon? Or will we stand? Tatayuan ba natin yung ating mga pananampalataya? No? Kasi kung hindi man, kahit na sila ay parusahan ng hari, hindi po nila kakagatin yon because they knew what their faith in God is. No? So ano po nangyari? Sinubok nga sila sa loob ng 10 araw at pagkalipas ng 10 araw, nakitang mas malulusog at malalakas sila kaysa sa mga kasing edad nilang pinakain ng pagkain galing sa hari. Kaya gulay at tubig na lang ang ibinigay sa kanila sa halip na pagkain at inuming galing sa hari. So, yun na lang yung kinain nila. Binigyan ng Diyos ang 4 na kabataan ng kaalaman at kakayahan sa panitikan at agham. No? Knowledge. Bukod dito, binigyan pa si Daniel ng kakayahang umunawa at magpaliwanag ng lahat ng uri ng pangitain at panaginip. So, when we obey the Lord, when we don't compromise sa pinapagawa sa atin, when we stand our ground, no? Tayuan natin yung ating pananampalataya, there is a reward from the Lord. And makikita naman ho natin dyan na binigyan sila ng much wisdom, and kay Daniel, he gave the ability to interpret dreams. Ipaliwanag ang mga dreams. And makikita ho natin dito sa ating mga buhay that blessings, sino dito gusto ng blessing? Taas kamay. Then we have to stand our ground. No? Loob at labas ng church, kung alam nating hindi tama at hindi tama sa paningin ng Panginoon, we have to stand our ground. Na Lord, hindi po tama ito. And kahit na tayo ay asarin or kutsain or kung ano man yung gawin sa atin, but the Lord will bless us, katulad ho ng ginawa niya kila Shadrach, Meshach, at Abednego. No? Binigyan na ng blessing ng pagpapala. Verse 18, pagkaroon ng 3 taon, fast forward, 3 years na kaagad, na itinakda ng hari sa pagsasanay sa kanila, ang lahat ng kabataang pinili ni Aspenaz ay iniharap niya kay Haring Nebuchadnezzar. Iniharap na po sa kanya. Verse 19, kinausap sila ng hari at nakita niyang walang kapantay sila Daniel, Ananias, Misael at Azarias, kaya't naging lingkod sila ng hari. Ibig sabihin, nakapasa po sila sa service ng ating Panginoon, ng Haring Nebuchadnezzar. Verse 20, nakita ng hari na sa lahat ng bagay nang itanong sa kanila, 10 ulit na mas mahusay at magaling sila kaysa sa mga salamangkero at mga inkantador ng kaharian. Naglingkod si Daniel doon hanggang sa unang taon ng paghahari ni Cyrco. Anong makita po natin dito? When we obey the Lord, no, maski pa kahit paano pa yan, kahit anong balakid pa yan, no, still, we will stand our ground and the Lord will bless us. No, nakita natin yung progress, nakita natin yung, ano yung tawag doon? Pag ikaw ay inangat ng posisyon? Promotion ng ating Panginoon. So if we want also promotion, not only in our work, but also in the skills and the knowledge of the Lord, then we have to obey the Lord in and outside the church. Kasi gusto lang natin, pangat ng pangat, ayaw naman natin sundin ang Panginoon, then there is a big problem with that. No? Kahit na, mga kapatid,
ganun ang nangyari sa kanila. Still, they obeyed the Lord and the Lord blessed them so much. Okay? So, I hope na nasusundan pa po natin yung kwento. Okay lang po? Jump po tayo sa chapter 3 ng ating kwento. So, Daniel chapter 3. Dito ho ay nagpagawa po si King Nebuchadnezzar ng isang marikit. Kilala niyo si marikit? Mataas si marikit, diba? Ilang metro ba yan? Siguro mga ilang meters lang yan. Sino taga Marikenyo dito na totoo? Ha? Sino dito lumaki ng Marikina? Ilang meters ba to si Marikit? Mamaya tanong niyo po pagdaan niyo. But Nebuchadnezzar, nagpatayo po siya ng statue niya. Okay? Ayan, yung ganyan itsura niya. Napakalaki po niyan at yun yung mga tao. Ito po siya. So basahin ho natin ang kwento sa inyong mga Biblia, Daniel chapter 3 verse 1. Si Haring Nebuchadnezzar ay nagpagawa ng rebultong ginto na 27 metro ang taas at may 3 metro naman ang lapad. So 20 meters. Mataas po yun. So probably ito siguro mga 6 to 8 meters lamang po ito. Kuya Camila, no? Palagay niyo po. 8 meters galing dito. Sobra po. Pero yung pinagawa, mas maano pa po. Sobra. Ay siya. Ito, 65 feet to. Hindi ako marunong mag-convert eh. Okay, pero si Nebuchadnezzar, 27 meters yung tangkad nung ipinatayo niyang rebulto. Ipinatayo niya ito sa kapatagan ng Dura sa lalawigan ng Babylonia. Pagkatapos, ipinatawag niya ang mga lalawigan sa Babylonia. Pagkatapos ipinatawag niya ang mga pinuno ng mga rehiyon, mga pinuno ng mga hukbo, mga gobernador, mga lalawigan, mga tagapayo, mga ingat yaman, mga hukom, mga maestrado at iba pang mga pinuno ng kaharian para sa pagtatalaga ng nasabing rebulto. Dedication ho, mga kapatid. Nang nasa harap na sila ng rebulto, malakas na ipinahayag ng tagapagbalita. Ito ho yung sinabi, iniutos sa lahat ng mga tao, mula sa lahat ng bansa at wika, na lumuhod at sumamba sa rebultong ipinagawa ni Haring Nebuchadnezzar sa sandaling marinig ang tunog ng tambuli, flauta, lira, sitar, alpa, at iba pang mga instrumento. So ano daw po yung pinapagawa ni King Nebuchadnezzar? Nebuchadnezzar wants all people to worship. Kapag tumugtog na po, parang sa atin, may praise and worship din sila. Tutut, tutut, tutut. Gusto nilang mag-worship yung mga tao. May problema ho dito. Sila Shadrach, Meshach, Abednego, sila Daniel, meron na silang commandment kay God that there is no other God besides the Lord. You shall not worship other gods besides me. So ano ho ang mangyayari? Sa palagay nyo, bumigay kaya itong mga magkakaibigan ito. Verse 6, sino mang hindi sumunod sa utos na ito ay ihagis agad sa naglalagablab na pugon. Nang marinig nga ng mga tao ang tunog ng mga instrumento, agad silang lumuhod at sumamba sa rebultong ginto na ipinagawa ni Haring Nebuchadnezzar. Sinamantala ito ng ilang mga mamamayan ng Babylonia upang paratangan ang mga Hudyo. Because they don't want to worship this God. Kinuha nila yung opportunity na magsumbong kay Haring Nebuchadnezzar. Alam mo, may mga anak ng Diyos doon, may Christian doon, ayaw ho. May Christian doon, ayaw ho makipag-compromise sa atin. Matibay ho yung Kristiyanong yun. Ayaw bumigay sa maling paraanan. Tayo, mga Kristiyano ba tayo? Amen? Christian. Alam ba sa work natin? Alam ba sa school na tayo Christian? Amen ba? Kung alam nila yon, then dapat tatayuan natin yung salitang Christian. Hindi tayo magko-compromise sa gusto nila. No, sinamantala
ng mga Babylonia itong mga Hudyong ito. Anti-Semitism again. They hated Jews. Again, verse 9, sinabi nila kay Haring Nebuchadnezzar, mabuhay ang mahal na hari, inutos po ninyo na lumuhod at sumamba sa inyong rebultong ginto. Ang sino mang makarinig sa tugtog ng mga instrumento at sino mang hindi sumunod ay ihagis sa naglalagablab na pugon. Sino po dito ang nagpapasalamat dahil ang Diyos po nating pinaglilingkuran ay hindi katulad ni Nebuchadnezzar? Kasi si Nebuchadnezzar, worship. Pag hindi, sunog. Gagawin ko kayong pandesal. Pero tayo, minsan, di ba, may times na hindi tayo makapag-worship. Pero yung grace ng Panginoon, hindi tayo pinapatapon sa pugon. Sila tapon pugon. Verse 12, hindi po sumusunod sa utos ninyo, sina Shadrach, Meshach at Abednego. At ang mga Hudyong ilagay ninyo bilang mga takapamahala sa Babylonia. Hindi po sila naglilingkod sa inyong Diyos na sinasamba at pinagawa ninyong rebultong ginto. They did not compromise. And we should not compromise. There was a time in my life na ako po ay pinagsisinungaling. Ang hirap magsinungaling. No, alam mong mali, pero I stood my ground. Sabi ko, kayo na lang ho ang magsabi. Ayoko pong magsinungaling. No? We have to stand our ground. Ano ho yung mga compromises or atake ng kaaway sa atin na maaring sinasabi, sige na, gawin mo na. Wala namang nakakakita eh. No? Huwag mo nang ibalik yung sukli. 20 pesos lang naman eh. Diba? Pag may nakita ka 1,000, ano gagawin? Diba may mga ano ngayon? May mga prank? Pag kaya nasa video si Pastor Lord Win, 10,000. Oh, kaya ibang usapan na ngayon, may mga prank na ngayon. Baka lumabas si Pastor Lord Win sa prank. Si Pastor Lord Win, inumahan niya 10,000. Pero tayo, di ba, 1,000. Thank you, Lord. Hulog ng langit. No? One time, nakapulot ho kami ng 500 pesos after grocery. Hinanap ko po, hinantay ko. Wala. Sabi ko kay Apple, Nay, may 500 oh. Hawak ko na. Ang ginawa ko, binigay ko po doon sa guard. Sabi ko, baka po may maghanap. Ngayon, kung walang maghanap at kunin ng guard, siya na bahala doon. Diba? Basta ako, binigay ko sa kanya, labas na ako doon. But we have to do what is right in and outside the church. At sila, Shadrach, Meshach, Abednego, ayaw nila sumamba. No. We have only one God. Ano ho naging reaction ni King Nebuchadnezzar? Verse 13, nagalit si Haring Nebuchadnezzar nang marinig ito. Ipinatawag niya yung 3 lalaki kasi kilala niya eh. Di ba? Magagaling tong mga to eh. Sinabi niya, Shadrach, Meshach at Abednego, totoo bang hindi kayo naglilingkod sa aking mga Diyos na sumamba sa rebultong ginto na aking ipinagawa? Verse 15, binigyan pa sila ng second chance. Sabi, iniutos ko sa inyo, lumuhod kayo at sumamba sa ipinagawa kong rebulto sa sandaling marinig ninyo ang tunog ng mga instrumento. Kung hindi, yan. Kung hindi ninyo gagawin, no, ipapahagis ko kayo sa naglalagablab na pugon. Sa palagay ba ninyo, may Diyos na makakapagligtas sa inyo mula sa aking kapangyarihan? Dito ho nagkaroon ng pagkakaiba. Kasi ang akala ni Nebuchadnezzar, siya lang yung pinaka-powerful. Akala nyo ba may Diyos kayo? Akala nyo ba mas powerful yung Diyos nyo? Diba? Sila, yung 3 magkakaibigan, hindi sila sumunod. No? Ano po ang nangyari? No? Tignan ho natin. Dahil sa
Alam niyo po kung bakit pinatawag niya yung tatlong magkakaibigan? Kasi nanghihinayang siya dahil mga matatalino po itong mga to. Gusto niyang i-preserve sana eh. Gusto niya sanang i-save. Sige second time inuutos ko, magsamba kayo para hindi ko kayo mapaano ha. Kaya lang, hindi po bumigay yung tatlong mga magkakaibigan. Anong resulta? Kahit na may third chance, fourth chance pa yan, ang sasabihin lang ng tatlong magkakaibigan, no, we have only one God, and that is our Yahweh. Sa ating mga Kristiyano, ganun din. Kahit na paulit-ulit tayong basagin ng problema, puntahan tayo ng mga temptation, no, we have only one God na panghahawakan po namin. No? And sinabi ng hari sa kanila, anong sasapitin ninyo? Pag di kayo nag-worship, anong sabi nila? No, kahit na. No, kahit na. Ano pa ang mangyari? Hindi kami sasamba. So sinagot po sila, and we can see the pride of King Nebuchadnezzar. Walang Diyos ang makakapagligtas sa sinabi ko. No, sabi ko nga po sa inyo kanina, there will be times in our faith that our faith will be tested outside the church. Christian ka ba talaga? Sige nga, kung Kristiyano kang totoo yung Diyos mo, bakit dumadaan ka sa pagsubok? Akala ko ba Christian ka? Akala ko ba may Diyos ka? No? Bakit ganun? Alam niyo po, sino bang hindi dumadaan? Kristiyano ka man o hindi, dadaan ka pa rin dyan. Dadaan pa rin tayo dyan. Kaya lang, ang pagkakaiba, tayo po ay may inaangklahan na ating Panginoon. Baka pag sa labas, hindi na, alam niyo yun, walang prayer walang Diyos. So pag sila ay binagsakan ng problema, desperado na, wala na, feeling nila wala ng hope. But praise God, sa ating mga nakakilala sa Panginoon, makakahanap tayo, makakasulyap tayo ng pag-asa sa ating Panginoong Diyos sa tuwing tayo may pagdadaanan. Amen po ba doon? Kahit Kristiyano ka man o hindi, dadaan ka talaga sa pagsubok ng buhay. No? Yung inawit natin kanina while worshiping, na pumasok sa akin yung vision of the gold. Paano ba nalikha ang gold? Paano naging valuable ang gold? Di ba, pinapadaan yan sa matinding apoy para ito ay maging pure. And kapag natapos siya doon sa matinding apoy na yun, lalabas yung gintong yun, it is already valuable. Tama ho ba? Ganon din sa ating mga buhay. May mga pagsubok sa ating mga buhay na dumadanas tayo. At the end of the day, we can be precious. Baka wala ho tayong mga ginto. Gawin na lang natin example yung lapis. Mga lapis. Diba? Ang mga lapis ho, bago mo magamit, kailangan mo munang tasahan. At ang pagtatasa ay hindi po madali. Hanggang sa ito ay tumalas at kagamit-gamit. Ganon din po sa ating mga buhay. May mga bagay po na kailangan tabasin ang Panginoon sa atin para pagdating ng panahon tayo po ay maging kagamit-gamit. Pero wag po kayo mag-alala kasi tulad nga po nung nabanggit ni Brother Pastor Amil, kasama natin ang Diyos. Hindi niya po tayo iiwan o bababayaan. Yung sinasabi niya, katabi mo si God, tinignan ko eh. Tumingin ako sa gilid ko. Okay. Andun pala si God sa langit. Amen? Ganun din po sa ating buhay. Oo, may pagsubok po tayo. Oo, may mga pinagdadaanan. Pero at the end of the day, pag tayo po ay patuloy nagtatiwala sa ating Panginoon, makikita po natin na mas kagamit-gamit, mas ikabubuti pala natin itong mga bagay na ito. No? Huwag niyo pong isipin, kaklaro ko lang po,
na si God ay nagbibigay sa atin ng pagsubok as punishment. Hindi po totoo yun. Because punishment, yung mga punishment, ay gusto mo lang mag-suffer yung tao. Punishment, yan ang ginawa mo, mag-suffer. Punishment. No? But the Lord, yung nanggagaling po, yung inaalaw niya po mga pagsubok sa atin, pagkatapos po nun, tayo po ay mag-graduate at magiging victorious. Amen po ba? Lahat po magsabi ng amen. Daniel chapter 3 verse 16 to 18. Sabi ho dito, sinabi ni na Shadrach, Meshach at Abednego, mahal na Haring Nebuchadnezzar, wala po kaming masasabi sa inyo tungkol sa bagay na ito. Gawin ninyo kung iyan ang gusto ninyo, na ipatapon kami sa apoy. Ang Diyos na aming pinaglilingkuran ang magdiligtas sa amin sa naglalagablab na pugon at mula sa inyong kapangyarihan. No? Grabe yung faith nila. Sabi nila, ang Diyos na pinagsisilbihan namin ang magliligtas sa amin sa pugon ng apoy. Sino sa atin gusto yung ganyan? Parang praise God, ano? Gusto natin faith. Pero baka magulat ho tayo sa susunod na verse. Baka magulat ho tayo sa susunod na verse. Basahin ho natin. 1 to 3 verse 18. Kung hindi man, yan yung ating title. Tapos na ho ako sa introduction. Okay pa ho kayo? Okay. Kung hindi man, niya kami iligtas, hindi pa rin kami maglilingkod sa inyong mga Diyos na sinasamba sa rebultong ginto na ipinagawa ninyo. At kung hindi man, yan ang totoong faith. At kung hindi man, yung inaasahan ko na, aangklahan ko na, kakapitan ko, at kung hindi man yun yung nasa isip ko, still, I will serve the Lord. Still, I will worship the Lord. At kung hindi man kami isave ng Panginoon dun sa naglalagablab na apoy, hindi pa rin kami mag-worship sa God mo. At kung hindi man kami, hindi man yung expectation versus reality, I will still serve the Lord. At kung hindi man ako magkaroon ng sasakyan, okay lang yon, I will still praise the Lord. No? At kung hindi man ako makagraduate sa school, okay lang. As long as I am with the Lord, still I will praise the Lord. Eh sila, ang sinasabi sa kanila, itapon ko kayo sa ano eh. No? Verse 19, hindi ko po isinulat yan, basahin po natin. Verse 19, na mula. Nasubukan nyo nang namula ang mukha ninyo sa galit? Ako namumula talaga ako pag galit na galit. Hindi green. Si Hook yun. Ako pula. Namula ang mukha ni Haring Nebuchadnezzar sa tindi ng galit kay Shadrach, Meshach at Abednego. Kaya iniutos niyang painitin ng 7 ulit ang pugon. Times 7. Yung init ng pugon. Inutusan din niya ang ilan ng pinakamalakas niyang kawal na gapusin sina Shadrach, Meshach at Abednego at ihagis sa naglalagablab na pugon. Verse 21, iginapos nga sila ng hindi na inalis ang damit at pangloob at panlabas, turbante at iba pang pangkasuotan sa kanila at inihagis sila sa naglalagablab na apoy. Verse 22, dahil sa mahigpit ang utos ng hari, patindihin ang init ng pugon, lumabas ang apoy. No? Kaya nasunog at namatay ang mga kawal na nagdala sa kanila, Shadrach, Meshach at Abednego. Yung mga naghatid sa kanila, sila mismo, natigo. Kasi times 7, sobrang init. Verse 23, samantala, nakagapos pa rin na bumagsak sa naglalagablab na apoy ang 3 kabataan. They stood their ground. Hindi kami papayag
na mabali. We will not be shaken kahit na ito ay ikamatay pa namin. We will not worship your God. Hindi kami bibigay sa mga problema na dumadaan sa. We will stand our ground. Kahit anong mangyari, kahit ano pa man, kami magsaserve at iibigin namin ang aming Panginoong Diyos. Grabe yung tibay ng pananampalataya ng tatlong kaibigan na to. Pag tayo may kinakaharap, wag tayong tutumba, ha? Kapit lang tayo sa ating Panginoon. At ang pinaka-verse 18 nun, at kung hindi man tayo iligtas dun sa current problem na yon, magpatuloy lang tayo. Alam niyo itong, kung hindi man na yan, hindi man tayo iligtas, napaka-bold nung term na yon, di ba? Verse 24, tuloy ho natin. Nung nandun na yung tatlong magkakaibigan, nagtaka at biglang napatindig si Haring Nebuchadnezzar. At tinanong sa kanyang mga tagapayo, hindi ba 3 lamang ang inihagis sa apoy? Opo, kamahalan, sagot nila. Verse 25, bakit 4 ang nakikita kong walang gapos at naglalakad sa gitna ng apoy nang hindi nasusunog? At ang tingin ko sa ika-4 ay parang anak ng Diyos. Nakita niya sa pugon, 3 lang yung ipinatapon. 4 ho yung naglalakad-lakad. Walang gapos. Di ba 3 lang? Nabanggit ko po last time na meron ho tayong tinatawag na Christophany. Ang Christophany po ay ang pagpapakita or ang pagbaba ni Hesukristo dito sa lupa bago pa siya maipanganak ni Mary. Okay po? Because the Son, ang anak ni God, ni Father God, already existed before even the foundation of the earth. Bago pa ho likhain yung mundo, andun na po yung anak. So, what happened here, nakita ni Nebuchadnezzar, parang anak ng Diyos yung pang-4. Naglalakad-lakad pa, walang gapos. Sino kaya yun? It was Jesus. It was the Son of God. Verse 26, lumapit si Haring Nebuchadnezzar sa may bunganga ng pugon. Buti hindi siya nasunog. Di ba? Buti hindi siya. Yung naghagis nasunog eh. Sinabi niya, lumabas kayo riyan at hali kayo, Shadrach, Meshach at Abednego, mga lingkod ng kataas-taasang Diyos. Wow, biglang nag-transform si Haring Nebuchadnezzar. Lumabas nga silang 3 mula sa pugon at lumapit sa kanila ang lahat ng mga pinuno ng kaharian. Tiningnan silang mabuti ng mga ito, ngunit wala man lamang nakitang bakas ng apoy sa katawan ng 3. Hindi nasunog ni bahagyaman lang ang kanilang buhok at ang kanilang kasuotan, hindi rin sila nag-amoy usok. There was a miracle. And God, Jesus, honored their faith. At kung hindi man kami iligtas, we will still not compromise. We will hold on to the promise of God. Panghahawakan namin at pangako ng Diyos, kahit kami mamatay, kahit kami ay hindi mailigtas. But Jesus saw their faith. Nakita ng Panginoon ang kanilang pananampalataya. So what happened? Dumating. And you know what's amazing about this? Ang Panginoong Jesus, hindi siya nagpadala ng angel. Hindi siya nagpadala ng tauhan. O, save niyo yun. Save niyo yung 3 magkakaibigan. Nope. Hindi po siya nagpadala kung hindi siya mismo yung bumaba at sinamahan yung 3 ito. And this is also will happen to us if we hold on to our Lord Jesus Christ.
Kasi kasama ho natin ang ating Panginoon. He came for them and He will also come for us. No? And kung mapapansin ho natin dito, hindi man lang sila naging, at the least man lang sana, pag nag-ihaw-ihaw ka nga lang, isaw ka nga lang, amoy usok ka na eh. Doon pa kaya mismo. Sila, wala. No? Ang unang masusunog sa atin, kapag tayo nasunog, yung ating mga buhok. Pero sabi doon, nihibla ng buhok nila. Walang sunog. No? It was a miracle from the Lord. And imagine niyo po na naglalakad-lakad sila. Kasi pwede natin sabihin, wala namang kapangyarihan yung apoy eh. Imposible ho, kasi sila po ay iginapos bago sila itapon. And yet sila po ay walang gapos ng lumabas. So ano pong ibig sabihin? Ang nasunog lang sa kanila ay yung mga tali na ginamit sa kanila. But not them. They were unharmed. And this is also what happens to us. Ito din po yung nangyayari sa atin pag tayo po ay nasa matinding pagsubok. Yung buhay po natin, tayo mismo, hindi tayo ang nauupos kung hindi yung mga gumagapos sa atin. It is the fire of God that will purge ang mag-aalis sa atin ng mga hindi magagandang bagay sa atin. Mga bagay na naglalayo sa atin sa Diyos. It is the fire that will burn that rope na nakagapos sa atin. Marahil, meron sa atin dito ngayong umaga, kapatid, na feeling natin, tali na tayo. Gapos na. Parang, wala na tayo, makakilos. No? Pero panghawakan ho natin ang salita ng Panginoon. Because He will come and rescue us. He will come and save us. He will come and take away. He will cut this rope of bondage in our lives. Jesus honored their faith and rescued them. And Jesus will also honor our faith and trust in Him. We are encouraged, brothers and sisters, to pursue God's call, to call upon Him, to trust in Him. Yung mga kung hindi man moments natin. No? Kasi minsan yung inaasahan natin, hindi pala yun. Pero ipagpatuloy natin ang pagtingin sa ating Panginoon. Kung hindi man, yun yung solusyon, alam ko na may solusyon ang Panginoon sa atin. And I will end with this verse 28 to verse 29. Ano hong nangyari pagkatapos nun sa ating kwento? Sabi ho dito, dahil dito, sinabi ng hari, purihin ang Diyos nila Shadrach, Meshach, at Abednego. Isinugo niya ang kanyang anghel upang iligtas ang mga lingkod niyang ito na ganap na sumasampalataya sa kanya. Hindi sinunod ng mga ito ang aking utos, ginusto pa nilang sila'y iagi sa apoy kaysa sumamba sa Diyosan. Verse 29, kaya ipag-uutos ko sino man mula sa alinman lahi, bansa o wika na magsasalita laban sa Diyos nila Shadrach, Meshach at Abednego ay papatayin at ang kanilang bahay ay wawasakin. Walang ibang Diyos na makakapagligtas sa tao tulad ng ginawa ng kanilang Diyos. Verse 30, at sina Shadrach, Meshach at Abednego ay itinaas niya sa kanilang tungkulin sa lalawigan ng Babylonia. You see? Dahil kinapitan ng tatlong kaibigan, mga kapatid, ang pananampalataya nila, instead na sila ay mamatay, nakilala pa ni Nebuchadnezzar yung Diyos na sinasamba nila. Hindi lang yon,
nag-glorify si God sa buong nasasakop ng Babylonians. Why? Ipinag-utos eh. Walang kukutya, walang magsasabi na kung ano man. No? Sa Diyos nila, Shadrach, Meshach at Abednego, ha? Mamamatay, papasunog ang kanilang bahay. Nag-glorify tuloy ang Diyos nila Shadrach, Meshach at Abednego. Yung anghel, yung anak ng Diyos na sumama sa kanila sa pugon, yun din ang Diyos na kasama natin during our times of trials, problems, and hardships. Tayo po'y tumayo at tayo po'y aawit, and then I will close in prayer. Thank you, Lord Jesus. You are forever in my life. You see me through the season. Cover me with your hands and lead me in your righteousness, and I look to you. Yes, Lord. And I wait on you. Let's sing to the Lord. Hallelujah. I sing to you, Lord. I hymn of love for your faithfulness to me. I'm carrying everlasting arms. You'll never let me go. I sing to you, Lord. I hymn of love for your faithfulness to me. Hallelujah. I'm carrying everlasting arms. You never let me go through it all. Thank you, Lord. You are forever. You are forever in my life. You see me through the seasons. Cover me with your hands and lead me in your eyes. Yes, Lord. We will choose you, Lord. Ipiliin ka namin, O Diyos. Ikaw lang ang aming titignan. Wait on you. Yes, Lord, we will wait on you. I'll sing to you, Lord. I hymn of love for your faithfulness to me. I'm carrying everlasting arms. You never let me go. Yes, Lord. I sing to you, Lord. I hymn of love for your faithfulness to me. I'm carrying everlasting arms. You never let me go. Minsan pa, church. Let's sing. I sing to you, Lord. I hymn of love for your faithfulness to
Come on, let's just worship the Lord. God's presence is here this morning. Katulad ng pagsama niya sa magkakaibigan, Jesus is here with us this morning. So let's just worship and enjoy His presence for His faithfulness. Let's sing a worship, awitan natin siya. Dear Holy Spirit, burn away the chaff, burn away the bandages. Alisin niya, Panginoon, yung gumagapo sa amin. Come on, let's worship. Just open your mouth and worship. Worship Jesus. Worship the Holy Spirit. A hymn of love for your faithfulness to me. I'm carrying everlasting arms. You never let me go. Kapatid, meron sa umagang ito, marahil ikaw ay hindi ka pa sigurado sa pag-ibig at relasyon mo sa Diyos. At katulad ng sitwasyon ng tatlong magkakaibigan ay ipapatapon sila sa pugon ng naglalagablab na apoy. At sadly, yan din ang raranasin ng mga taong hindi pa naliligtas. Sila ay itatapon sa apoy ng impyerno. Pero huwag kang matakot. Oo, nakagawa tayo ng pagkakamali. Nakagawa tayo ng pagkakasala sa Diyos. Pero katulad ng pagbaba niya kay Shadrach, Meshach at Abednego, siya rin ay bumaba dito sa lupa bilang tao. Nagkatawang tao, nabuhay, pagdating ng tamang panahon, ay naipako sa krus dahil sa pag-ibig niya sa iyo. At katulad ng pagliligtas niya, kapatid, sa mga magkakaibigan, ay gusto ka rin niya at nais ka rin niyang iligtas sa naglalagablab na apoy ng impyerno. Ang tanong, kapatid, willing ka bang tanggapin siya bilang Diyos at tagapagligtas? Kung ikaw yon, kapatid, maaari bang lahat ng mata ay nakasara? Hallelujah. At kung ikaw yon, kapatid, at gusto mong tanggapin si Kristo bilang Diyos at tagapagligtas, maaari mo bang itaas ang iyong kamay at sabihin, Panginoon, ako yon. Hallelujah. God can see that hands. Hallelujah. Jesus can save you, not only from the fires of hell, but from every troubles that you are going through. Because He is able to purge away the problems, the difficulties, at tutulungan kanyang makaahon. Hallelujah. Kapatid ko, samahan mo ko sa panalangin ito. Ilakas mo ang iyong panalangin sapagkat ikaw ay kumakausap sa Diyos na siyang magliligtas sa iyo. Panginoon, kayo po ay aking tinatanggap
bilang aking Diyos at tagapagligtas. Ako man po, Panginoon, ay makasalanan, nakagawa ng maraming pagkakamali sa aking buhay, nadadapa sa aking buhay. Pero nariyan po kayo at handa akong ibangon. At iniligtas niyo po ako, Panginoon, sa krus ng Kalbaryo. Nung kayo po ay naipako sa krus, wala po kayong inisip at nakita, kundi ako, Panginoon. Ako na iniibig po ninyo. Ako po na handa po ninyong patawarin. Kaya, O Diyos, inilalatag ko po sa inyo lahat ng aking buhay. Aking mga kasalanan ay iyong patawarin. Tinatanggap ko po kayo, Panginoong Isus, bilang aking Diyos at tagapagligtas. Manahan po kayo, banal na Espiritu, sa aking buhay. Turuan niyo po ako, tulungan niyo po ako mabuhay ng naaayon sa inyong kalooban sa akin. Salamat po, Panginoon, sa inyong kaligtasan, sa inyong pag-ibig. Sa pangalan ni Jesus. Amen, amen, and amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Shout, Jesus! Jesus! Thank you, Lord. Hallelujah. Lahat po ng papuri at pagsamba ay sa inyo lamang, Panginoong Yesus. Taas po natin ang ating mga kamay. Kayo po ipapanalangin ko, Lord. I pray for prosperity. I pray, Lord, that you would just I declare blessings upon blessings. I pray, Lord, for breakthrough. I pray, Lord, for peace that transcends all understanding. I pray for the joy of the Lord na nagtanggal, katulad po ng binasa naming salmo, na nagtatanggal ng kalungkutan po namin, ay nagpapalit po ng kagalakan na nagmumula sa iyo, Panginoon, sapagkat alam po namin na kayo po ang gagabay sa amin. Kayo po ang sasalo, Panginoon, ng lahat ng aming mga hinaing sa inyo, dahil kayo po ang Diyos na tumutugon sa aming panalangin. Salamat po, Diyos, as we go home, Father God, may we be a light unto a salt unto this world. Maging ilaw at asin po kami, Panginoon, sa lahat po ng pagdadalahan po namin. We pray, gamitin niyo po kami bilang makapagdala din po ng mga taong naliligaw sa inyo, nang sa gayon sila po ay makarinig din ng kagalakan ng ebanghelyo ng ating Panginoon, pang-ebanghelyo po ninyo, Panginoon. Salamat po muli. Madakila po kayo sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Lahat po magsabi ng Amen, Amen, and God bless po sa lahat at ingatan po kayo ng Panginoon.